Yung pinsan ko nagtanong sa akin, kumusta naman daw ako sa bahay ng biyenan ko? Sabi ko, okay lang naman, ayos naman. Sagot niya, ay ganun, pero sabi ng biyenan mo at hipag mo, napakatamad mo daw. Nasaktan ako kasi buong akala ko okay kami. Nung minsan na nag-shared post ako sa Facebook ng something about sa utang, biglang sabi sa akin ng biyenan ko na hindi mo na dapat pinupost ang mga ganyan. Bakit kailangan mo pang i-post yung mga ganon, nakakahiya? Hinayaan ko lang yun kasi alam ko naman na walang mali sa post ko. Pero hindi ko na yun inulit. Naisip ko na siguro kaya nagalit siya dahil hindi rin siya marunong magbayad ng utang. Hanggang sa kahit na mag-mayday ako ng groceries namin ay issue na. Sabi sa akin, para kayong silaw sa pagkain, para yan lang ima-mayday mo pa. Flashback, nung nagsama kasi kami ng asawa ko ay buntis na ako. At nung namalae sila, napakayabang kong magtanong, ano bang gusto nyo, bahay o kasal? Ako naman dahil kilala ko yung sarili ko, ang sagot ko'y bahay. Pwede naman kasing ihuli yung kasal. Gusto ko kasi na matuto paano maging magulang, asawa. Pero yabang lang pala ang meron sila. Naniisa doon ay walang binigay. Grabe kong makatingin sa paligid dahil bahay matanda ang bahay namin. Kahoy, plywood, tarpaulin, kaunting semento lang. Hinayaan ko lang dahil maganda naman yung pakikitungo nila sa akin nung una. Little did I know na ang papasukan kong pamilya ay ang ayaw ko sa lahat. Mga judgmental. As in lahat sila. Mga babae, mga lalaki, bata or matanda, no respect. Walang preno ang bibig, palamura at iba pa. Mabait naman sila pero kapag may kailangan lang. Na kahit damit pambahay mo, ginajudge nila literal. Lahat ng talent ko, sinishare ko sa kanila. Marunong ako mag-MC, marunong ako mag-design and mag-organize ng party. Marunong akong sumayaw, kumanta. Magaling din ako sa school projects, paperwork. Sa sobrang dami kong alam gawin, lahat yun na try nila. Lahat yun na pakinabangan nila. Wala silang narinig na sumbat sa akin. Hindi ko sila sinisingil kahit na ang mga talent ko na yan ay negosyo ko. Pero sila puro pambaba siyang nakuha ko. Lalo na yung biyenan kong babae. Na ang masakit ay yung makakarinig ka ng chismis sa hindi nila kamag-anak. One time na masyal ako sa pinsan ko. Na meron pala siyang kaibigan mismo doon sa amin. Nakakwentuhan ko siya tapos ang tanong niya sa akin about sa experience ko sa lugar na yon. Na kumusta raw ako at ang nasabi ko lang ay puro okay lang at ayos naman yung mga narinig niya sa akin. Na ang sagot naman niya ay ganon, pero sabi ng biyenan at hipag mo, napakatamad mo daw. Kapag daw walang pagkain sa bahay, umaalis ka na hindi ka man lang daw bumibili. Sobrang nasaktan ako doon dahil ang buong akala ko okay kami. Na kung may problema sana sila direktahin ako at kung natatamaan sila sa akin, utusan nila ako na palagi naman nilang ginagawa. At kung usapang pagkain naman, lagi pa rin naman akong nagbibigay na kahit naman lahat ng gastusin ay sa akin. 12 to 14K ang sinasahod ng asawa ko sa trabaho niya. May isa kaming anak na may needs din. Nagbabayad ako ng half ng ilaw, sa akin din ang buong bill ng wifi, na as in wala akong kahate. Nagbibigay pa ako ng pambili ng ulam kapag may sobra. Ano pa ba yung gusto nila? Madalas pa nga na sobrang gipit kami dahil matakaw sa alak ang asawa ko. Na sa tuwing malalasing sa gabi ay hindi napapasok sa trabaho kinabukasan. Hindi fair ang labanan sa loob ng bahay. Kaya't inaya ko yung asawa ko na umuwi muna sa papa ko habang pinapagawa ni papa yung bahay na lilipatan namin. Yes, tatay ko na yung gumastos nun na dapat asawa ko yung nagpo-provide. Hindi naman ako humihingi ng labis. Ang gusto ko lang naman ay payapang buhay. Walang ibang makikialam sa akin. Advice ko lang sa lahat ng mga balak na mag-asawa dyan. Siguraduhin nyo muna na yung titirhan nyo ay sariling inyo para malaman mo kung kaya ba ng asawa mo or hindi. Kahit rental lang ang mahalaga, ikaw yung reyna. Hindi ko alam na ganitong buhay ang pinasok ko. Na sobrang ganda naman ang buhay ko ng dalaga ako. Hindi naman ako nagdadamot or gumagawa ng masama sa kapwa ko, pero bakit parang impyerno yung napasok ko? Hindi ito yung buhay na pinangarap ko. Sabi nila bakit hindi ko pa raw iwan yung partner ko. Nagustuhin ko man ayaw akong pakawalan. Wala akong pera ni piso sa ngayon. Dahil lahat ng ipon ko nung dalaga ako ay naubos na nung mabuntis ako. Hindi naman kasi agad nagtrabaho yung asawa ko. Hinintay niya pa ng mga anak ako bago siya magtrabaho. Kaya naman naubos yung pera ko sa pang-araw-araw na needs ng baby na dapat sana'y responsibilidad niya. Ano ba yung dapat kong gawin, Mami Len? Letter sender, Jessie. Sa story mo, yung in-laws mo yung may problema nung una. Tapos nung huli, biglang partner mo na. So ngayon na alam mo ng chismosang pakilamera yung in-laws mo, na if you want peace of mind, don't share too much sa social media. Baka kasi flex ka ng flex tapos sila nahilaban tiyan kakaintindi sa bawat kilos mo. Nasa kwento mo kaya namang bumukod. Kasi labis-labis pa yung inaambag nyo, sabi mo. Pero nagkakaigi ka sa bare minimum treatment ng in-laws at partner mo. Kahit na nga may choice ka naman kasi prinsesa ka namang ituring sa inyo. Hindi mo nasabi yung
edad mo pero tingin ko bata ka pa. Agad mong naibigay yung binalot mo kaya naging impyerno yung napuntahan mo. Idagdag na rin natin sa advice mo yung pag alam mong tratong gold ka sa palasyo niya. Yun ang gawin mong inspirasyon. Eto na naman tayo sa advice na know your worth, love yourself, prioritize your peace of mind. Yung tanong mo kasi na anong dapat mong gawin, na gusto mong kumawala ka mo, na parang hindi naman na mabenta sa amin yung ayaw kang pakawalan ko, no? Na kahit na sabihin kong bitawan mo, ayaw kang pakawalan may magagawa ba kami? Tayong mga babae, makakapili tayo na magiging katuwang at makakasama sa buhay. Pero hindi makakapili ang anak mo kung sinong kanyang magiging tatay. Kaya choose wisely.